What's up mga katropa pits? So ito na nga mga katropa pits, hindi ko akalain na ako pala ay ganap ng isang taon dito sa Hong Kong bilang isang OFW. So babalikan na lang natin ang ating mga pictures sa ating family, and ayan po yung hinatid nila ako sa airport. And then, tuloy-tuloy ang ating mga picture hanggang sa makarating na ako ng Hong Kong. And then, hindi ko maintindihan ang feelings ko dyan, na masaya, na malungkot, na ewan, mixed emotion, mekos-mekos na nga, sabi nga nila. And then, ayan na, nakita ko ng aking friend si Yuli there, si Ate Luz, yan yung mga una kong nakita. And then, ang long time friend ko din na si Aryan. So, siya ang nagdala sa akin sa unang lugar sa Nanlian. Ay, yun na yun, namasyal kami dyan. Siya din ang nagsama sa akin para hanapin ang church. So, ayan, super nakapaldarit na tayo dyan. And then, syempre, kumain kami si Jabi. Ay, hindi pala Jabi, sorry. Mali pa eh. And then, ayan na si Achi Boy. So, ayan na yung alaga ko. Baby pa siya dyan. Ang sweet ng batang yan, grabe. And then, thankful ako kasi ang bait ng buong family sa akin, lalo na yung mama. Ayan, sila. Birthday ko yan nung time na yan. So, pagka 1 month ko dito, nag-celebrate ako ng aking birthday. And then, ayan, sa church, nagkaroon ako ng mga bagong friends na until now ay sila pa din ang mga kasakasama ko tuwing day off ko dahil sa church lang naman kami. And then, dyan magtambay na. So, nagkaroon ako ng mga kakilalang bago na apparently naging family ko na din sila. So, super pasyal. Diba? So, ang kagandahan dito sa Hong Kong is kahit pagod ka ng 6 na araw ay may pasyal ka. So, ayan po yung napakasarap na steak. Wagyu beef yata ang tawag nila dyan. Birthday po yan ng pinakalola. So, alam nyo na, lagi akong kasama, kaya salamat din. At sa mga event na ganyan ay hindi naman nila ako iniiwan, sinasama nila ako. So, happy na din. And unti-unti nang lumalaki ang aking alaga. And then, ayan, imot-imot ako dyan. Picture-picture. Ganun lang po ang buhay namin dito after ng church. Magtambay, magpicture. Ganun lang. And then, meet ng aking friend na naman si Yuli there. Pinuntahan ko siya sa Tune 1. Ang layo ha. Pero pinuntahan niya rin naman ako dito nung una akong dating. Kaya, salamat sa mga bagong newfound friends ko. And then, ayan sa church, may activity. Nandyan ang aming katiwala. So, nakakulik ako ng mga memories, mga lugar na hindi ko akalaing mapuntahan ko. Diba? So ito yun si Jonah, aking kababata. Diyan pa kami nagkita after long years. So, ang daming ganap sa loob ng isang taon. Nakapasyal ako na hindi ko naman yan mararating kung hindi ako nakarating ng Hong Kong para magtrabaho bilang isang katulong, babysitter, housemaid, whatever you call it. So, ayan, ini-enjoy ko na lang yung moment ko kasi 1 year na lang, matatapos na rin ang kontrata ko. So, hindi ko alam after nito kung ako ba ay mapadpad na naman ng ibang bansa or dito pa din. So, ini-enjoy ko yung moment kapag day off, pasyal. Ganun lang. Masaya, nagkakaroon ng mga bagong kaibigan. Hindi katulad doon sa aking pinanggalingan sa Saudi, bagamat ako'y nakakagala din doon, gawa ng ang aking boss ay sinasama naman ako, ay iba pa rin kapag ka masabi mong day off na walang amo. So, magagawa mo yung gusto mo, posing-posing kayo dyan. Masaya. So, ayan, kahit pagod, yes, sinasabi ko sa inyo, pagod na pagod ako. Nakakapagod ang trabaho namin, pero laban lang para sa aming family. So, ayan, nag-i-enjoy na ang mga katropa pits. Ayan, pagkatapos namin sa maghapon, dadaan kami kumain para maghapunan, and then uwi na kami. So, ganun po. So, na-share ko lang. Ang dami kong picture, no? Grabe. Hindi naman kasi ako nagpo-post palagi eh. So, ngayon ko siya nahalungkat.
At grabe, na-surprise ako. Kadami kong mga napuntahang lugar, daming mga memories, yun at yun ang aking mga kasama. Kasi si Yuli there is Sabado ang day off niya, kaya hindi kami lagi magkasama. And then, si Aryan naman, hindi rin siya palaging lumalabas dahil parang twice a month yata siya. Pero, no worries kasi may bayad naman yung kung hindi ka lalabas. Kami kasi ay pinapalabas naman talaga so alangang magtrabaho kami, di ba? So lumabas na lang din. And then nakapunta na din ako ng Ocean Park. May promo pa yan kaya nakapunta. In short, utang pa yung ticket. Nabayaran ko na rin naman, 'di ba, Annalisa? O, 'di ba? So hindi ako makakapunta niyan kung hindi ako nangatulong, 'di ba? So okay na din, happy na rin naman. Sa likod ng aming mga ngiting yan, mga posing-posing, ay malungkot din po ang buhay namin dahil mag-isa kami. Pero kinakaya na din dahil nga kung kami ay uuwi, wala naman kaming source of income sa Pinas. Kaya mas minabuti na lang namin na lumayo. Dito na lang kami maghanap buhay sa ibang bansa kahit na namimiss na namin yung aming mga kapamilya, mga mahal sa buhay, ay laban pa din. Alam nyo, lahat ng talento ay nasa amin ng mga OFW. Lalo na kami mga katulong. Lahat ng talent nasa amin na. Plastic kami, mayabang kami, magaling kami magkumpuni. Lahat ng mga sira dito sa bahay, kami ang gumagawa. Kapag tinatanong kami kung kami ay okay, sinasabi namin na yes, pero hindi pala. And then sasabihin na sinungaling din kami. Kasi pag tinatanong kami na kung may pera, sinasagot namin na wala. Pero yung nagtatanong ipipilit na mayroon. Ganon yun. Diba? Mas alam pa nila yung kalagayan namin kaysa sa amin. Hindi nila alam. O, diba? Sa likod ng mga pormahan na yan. Pero kanya-kanya kami nang hiram ng ng pera para pangkain naman sa day off. Halimbawa ay pahiram naman ng 20, pahiram naman ng 50, pabili lang namin ng pang budget ko lang. Ganun po kami. Akala nyo lang sa likod ng mga pormahan namin yan napakarami naming pera. Naku, Diyos ko po. Kaya tuloy lang din ang buhay namin. Ayan, basta kung saan may mga activities sa church, nakikilaho kami. Kapag wala naman, mamamasyal. Ayan, kagaya niyan, may blood donation pa. Ako, disappointed ako dyan kasi bumaba po yung aking hemoglobin dyan dahil po ang tulog ko ay 4 hours lang. 4 to 5 hours lang talaga, yun lang yung tulog ko dahil yung kanilang style dito kasi ay sa gabi sila gising. Kaya ganyan po ang nangyayari. Ayun, masaya lang siyang panoorin. Ayan, si Shane. Hi, Shane. Nasa Pinas na yan. Umuwi na. Si Rupa G. Oh, ito si Leia Bells. Porma. Diba, sa Nanliang ulit. Oh, di ko alam kung kailan ulit kami magkikita ni Sista. 2 beses pa lang kami nakikita. Ni Aryan. Hi, Aryan. Shout out to you. Friend ko na mga dekada ko ng friend na dito lang pala kami sa Hong Kong magkikita. Pero itong mga growth of photos ko is dito ko lang sila nakilala sa Hong Kong. And thanks God naman dahil mababait sila. And yes, ang alaga ko at ang aking boss. Porma ko dyan. Ayun, sa ilalim ng tulay, picture. And birthday pala ni Jackie ang picture na yan. Sa sinurprise namin sila. Ang handa ay itlog na nilaga. Ganun lang, diba? Kung titingnan nyo, mapapansin nyo ang aming mga porma dyan ay akala mo kami ay kung sinong mga turista. Pero dahil day off po namin yan, rampa kami, umaura-aura pala. Aura-aura kami kapag linggo. Ayan yung boss kong lalaki, tapos yung anak na babae. Birthday naman ng bata, ayan, 5 years old siya. So, kain ulit kami sa labas, sinama ako. Ganun lang po yung routine kapag may mga special na tsaka mahilig talaga silang kumain sa labas. And
sinasama nila ako. Minsan naman hindi nila ako sinasama, iniiwanan lang nila ako ng pera para bumaba ako at kumain. And then, ayan si mama, yung pinakalola, super bait niya. Lagi akong binibigyan ng chocolate o kaya kape. Ayan, ito mga newfound friends ko din. And then, si Jabelino, si Jade, and si Indaylin. Dito ko din sa Hong Kong na nakita na dati na kaming magkakilala dahil parehong mga nag-YouTube. So, 'di ba? Saya lang namimit ko sila, yung mga imposibleng hindi mo makilala na nakikilala mo na in person. Ayan. Dito sa Chong Kwan O po yan, malapit lang yun dito sa amin. Diyan lang kami nagtambay isang beses nang nag-day off kami. And then, ayan na rin si Achi. Ang laki na, 'di ba? So, dumating ako dito, ang iksi ng buhok ko. And then, ngayon, mahaba na. Nakariband pa yon. Ngayon, umaalsa na yung buhok ko. Ayan, dito ako nakatikim ng kutsinilyo. Birthday ng alaga ko yan. So, dito kapag nag-birthday, mga 5 beses yatang maghanda in different days. So, ayan, super sarap ng pagkain na yan. Oh, na-steam na naman na fish. So, natikman ko yung mga ganitong pagkain dahil sa nagtrabaho ako dito. Pero kung hindi ako nagtrabaho dito, hindi kayo matitikman, di ba? Ang ganda ng boss ko. So, super blessed. Thank you guys for watching. Na-share ko lang ang aking 1-year journey dito sa Hong Kong na hindi ko akalain na ang dami ko palang mapuntahan. And, ayan, na-share ko na yung mga mga picture dyan. So, happy. Kahit pagod, i-accept mo na lang talaga, kasi kung hindi mo i-accept yung trabaho mo na magrereklamo ka everyday, ay hindi ka magiging happy. Kaya the only secret na lang para maging happy ka is accept kung ano yung work mo. Work ka lang ng work, and then isipin mo na pagdating ng Sunday, lalabas ka, mag-church kayo, mag-meet kayo ng mga friends nyo, makapagpahinga, matulog kahit doon sa latag-latag lang sa tabi. Ganun po. Ganun po ang buhay namin. So, thank you so much for watching, guys. I hope you are all in a good health and happy as well. Because me, myself, is so happy. And I just tried my best to be healthy. Because, I'm so chubby now. But, I'm so thankful pa rin kasi kahit naman chubby is, sabi nga is, chubby is a new sexy. Charot. Ang sabi ay 6 ay nakaw, pastilan Lord. Ayan na si Achi, sa Polam po yan, naglalaro siya. And ayan, namalengke ako, tsura ko, diba? Ganun lang ang buhay po. And then sa church ulit, aura, diba? Ang layo ng difference. Mga friends ko na, yan lang po ang kaligayahan namin, sa totoo lang. Kaligayahan lang po namin na mag-picture-picture after ng aming pagsamba. So, have a nice day, guys. Thank you for watching. And once again, happy 1 year to me. And salamat sa panonood nyo. At sana kayo ay nag-enjoy sa aking mga pinapakita. Bagamat ako ay nagkabulol-bulol na, ba't ganun talaga? Ayan. So, super na malengke ako dyan. Ang mga aurahan natin. Thank you so much, guys. Happy 1 year to me here in Hong Kong. Exactly today, May 4. 2024. So, it's 1 year. Oh, laki na ni Achi. And mahaba na din po yung buhok ko. Bye-bye. Enjoy, guys. Ay, hindi pa pala mag-bye-bye kasi ere pa pala. Si your leader. Recently lang po yan kasi nagpa-tattoo yung si your leader ko na siya yung nagiging way para ako'y makapunta ng Hong Kong. Thank you so much sa you once again, Yuli.